Nabubuhay tayo sa mundo na nagsasabi sa atin na habulin natin yung ating mga pangarap. Sundin ang tibok ng puso, unahin yung sarili. Pero paano kung ang gusto ng Diyos pala sa buhay natin ay hindi magdagdag ng magdagdag sa buhay, kundi magbawas pa nga o mag-let go? Parang ganito, halimbawa, subsub ka sa trabaho, araw-gabi, pati linggo, nag-overcommit ka din sa maraming schedules kasi gusto mo hindi ka maunahan ng mga kasamahan mo, kaya lang, at the end of the day, feeling mo, nasa hulihan ka pa din. Bili ka ng bili ng mga gamit para maging secured ka, hinahabol mo ng matindi yung mga likes at validation ng mga tao, subsub ka din sa pag-scroll sa social media para hindi mahuli sa balita at makakonect sa kaibigan. Kaya lang, bakit ganun pa rin? Parang empty pa rin. Iniisip tuloy natin na gumawa lang ako ng mas marami pa at magkaroon ng mas maraming achievement sa buhay ay okay na ako. Pero, deep inside, alam mo, pagod ka na. Ang buhay ay pinupuno natin ng ingay, pero yung boses na pinaka-importante, yun ang hindi natin naririnig. Imagine mo ang puso mo na isang cabinet. Habang tumatagal, naku, napupuno ito ng maraming bagay. Habang tumatagal, napupuno ito ng pride, makasariling ambisyon, iba't ibang distractions, takot at mga inaalala. At dahil punong-puno ang cabinet ng mga bagay-bagay, wala nang space o room para makapasok ang mas importanteng bagay. Alam natin na kailangan natin ng pagbabago, kaya lang, mas madali pa rin isara na lang yung pinto kaysa magbago. Tama ba? Pero tingnan mo ito, sabi ng Panginoong Hesus at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Grabe no, kung gusto mo sumunod sa Panginoong Hesus, ang buhay hindi pagdagdag ng pagdagdag, kung hindi, magbabawas ka pa nga. At ngayong Holy Week o Holy Month, naisip ko, tamang-tama ang timing na ito para sa ating series na Make Room. Ang ibig sabihin, bago natin i-celebrate ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, ay kailangan nating harapin kung ano ba mga bagay na dapat itakwil natin o mamatay muna sa atin para maging tagasunod o alagad tayo ng Panginoong Hesus. Ito ay buwan na kung saan ay magre-reflect tayo para sumuko at ihanda ang ating puso para sa makabuluhan na buhay na hinanda sa atin ng Panginoong Hesus. Ito ang buwan na kung saan itatakwil natin ang sarili nating plano, ambisyon at mga bagay na mas minamahal natin kaysa sa Diyos. Alam mo, sabi sa talata ay kung gusto mo maging disciple niya, papasanin mo ang iyong krus araw-araw. Pero ano ba yung krus na papasanin mo? Noong araw, ang crucifixion na isang mabigat na parusa. Ang isang kriminal ay mag-aantay sa death row ng maraming taon. At kahit sa huling minuto, bago siya i-execute, naku, umaasa pa din siya sa pardon. Kasi meron talagang pardon na binibigay. Kaya lang, pag dumating na ang sandali, napasanin na niya ang krus, naku, wala na itong balikan. Ito ay point of no return. Magsisimula na siya maglakad papunta sa malayong lugar na kung saan siya ay ipapako at mamamatay. Para itong death march, hindi na maihahabol ang kahit na anong pardon kasi nagpasa na siya ng krus. Alam mo, naintindihan ng mga nakikinig sa Panginoong Hesus ang ibig niyang sabihin na pasanin mo ang krus araw-araw. Ang ibig sabihin nito ay point of no return. Wala ka nang babalikan. Mamamatay ka na sa sarili mo. Ang ibig sabihin, kahit pinigilan ka ng magulang mo, asawa mo, anak mo, ay hindi ka nahihinto. Hindi mo ibababa ang krus at tatalikuran ang Diyos. Si Pedro at ang mga alagad ng Panginoon ay naintindihan nila ito. At ito din ang kailangan nating maunawaan kung gusto nating maging disciple o alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus. Ay kailangan nating maging handa na gayahin ang pagsasacrifice ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Parang sinasabi niya na kung hindi ka handang sumama kung saan ako pupunta, ang ibig sabihin kung gusto mo sumunod sa Panginoong Hesus, kailangan mo mamatay sa sarili mo. Kaya ang title natin ngayon ay Make Room to Die to Self.
Kaibigan, tapusin mo ito kasi matututunan mo kung paano bigyang puwang ang Panginoon sa puso mo. Na siya ang mabubuhay na sa puso mo at hindi ikaw. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa iyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magiging patay na sa ating sarili upang magkaroon sa puso natin ng space ang Panginoong Yesus? Una, let go of what's holding you back. Pangalawa, choose what matters most. And number 3, live like time is running out. So number 1, pag-usapan natin to. Let go of what's holding you back. Itatakwil mo ang mga bagay na magiging hadlang para ka totally makasunod sa Panginoong Yesus. Kaibigan, unawain mo ito. Ang pagtatakwil o pag-deny mo sa sarili ay hindi lang yung pag-iwas mo sa mga bagay na hindi mo nagagawin. Ito, di ko gagawin ito, masama ito eh. Ito, number 2, hindi din. Ito, number 3, hindi din. No, hindi lang yon. Ang pagtakwil sa sarili ay pagiging handa mo din na gawin ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi natatapos sa pag-deny mo sa iyong selfish desires o pag-deny mo sa iyong personal control o pride. Kundi matapos mo gawin ang pag-deny sa sarili, ay aktibo mo namang papasanin ang krus at susunod sa pinapagawa ng Panginoon. Halimbawa, nag-deny ka ng iyong selfish desire na mag-post ng mga hindi kalooban ng Diyos sa social media, pero hindi mo naman ginamit ang talento mo para maglingkod sa Diyos o kaya gamitin yung platform ng social media para i-promote naman ang Diyos at hindi ang iyong sarili. Halimbawa, tinanggihan mo ang sarili mong kagustuhan na makipag-away at makipagsagutan, pero huminto ka na doon. At hindi ka naman nag-apologize sa taong naka-conflict mo. So, hindi ka lang magde-deny, kundi papasanin mo yung krus mo. Kahit mahirap, kahit tingin mo mapapahiya ka, lalapitan mo yung taong naka-conflict mo at mag-apologize ka sa kanya. Maring nag-deny ka sa sarili na huwag makipagrelasyon sa isang hindi naman mananampalataya. Pero, hindi mo naman pinapalago yung relasyon mo muna sa Diyos. Now, bakit kaya hindi sapat ang pag-deny sa sarili? Kasi kadalasan, ang pag-deny ay hindi laging may pain. Halimbawa, pag nag-deny ka na hindi gumamit ng droga, ang ganda nito kasi magbe-benefit ang iyong katawan. So, medyo painful sa umpisa pero mas gaganda ang pakiramdam mo. Kapag nag-deny ka magnakaw ay makakabuti sa'yo kasi makakaiwas ka sa kulungan. So, hindi siya painful. Kapag nag-deny ka sa sexual immorality, kahit hindi mo alam, nakaiwas ka sa sexually transmitted disease, premarital pregnancy, o kaya sirang marriage. Hindi ito painful at sa kabaliktaran nga, nakinabang ka pa. Pero ito ay level 1 ng iyong spiritual journey. Huwag ka manatili dito. Punta ka sa level 2. Papasanin mo ang iyong krus. Kaya pag dinala mo ang krus mo, meron itong kapalit na pain sa iyo. Ito ay hindi isang bagay na excited ka na gawin. Kasi nangangailangan ito ng sacrifices, time, at resources. Halimbawa, pag nanalangin ka na, Lord, gamitin mo ako para magbahagi ng iyong kaligtasan. At tulungan mo ako na lumalim sa aking relasyon sa iyo. Pag ganito yung prayer mo, parang sinasabi mo sa Diyos na, Lord, willing ako pasanin ng krus. Ang ibig sabihin, willing kang magbigay ng oras mo sa pakikipag-usap mo sa Diyos. Willing kang magbigay ng oras para kunin ang direksyon ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Willing kang bitawan ang social media o kung ano man na nagkukos ng pagkapuyat mo, gagawin mo ito para mas maaga ka makatulog at magising na maaga upang makausap mo ang Diyos. Ang ibig sabihin,
Kahit hindi ka mahilig magsulat sa iyong journal, magsusulat ka. Bubuhatin mo ang iyong krus. Meron itong pain dahil binubuhat mo ang krus mo para ka lumago at para maging mabuting modelo sa iyong asawa, anak at mga kadigroup. Meron itong pain. Kung kinakailangan mong tanggalin ang mga nakakahadlang, gagawin mo. Kasi mag-a-adjust ka para sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa'yo, kundi ikaw. Merong pain. Ganon din naman, may mga mahirap na bagay ang kailangan mo mapagtagumpayan kung gusto mo gamitin ka ng Diyos sa pagbabahagi ng kaligtasan. Sa ating D-group kasi, may actual demo kung paano magbahagi ng kaligtasan sa isang tao na bagong sali sa discipleship group at ginagawa ang pagbabahagi sa harap ng mga kapatiran sa isang grupo upang ang lahat ay matuto. Gagawin ito ng halinhinan upang ang lahat ng member ng isang group na iyon ay matututong magbahagi ng gospel. Kaya nga, may pain. Kasi kung hindi ka sanay sa pagsasalita, isipin mo, wag ko na lang gawin. Di na lang ako a-attend ng D-group. Saka natatakot ako, baka magkamali ako at mapahiya. Kaibigan, ito yung cost. Merong cost ang discipleship. May pain ito. Pero kailangan mong buhatin ang iyong krus. Kung gusto mo maging alagad ng Panginoong Yesus, hindi sapat na mag-deny ka lang ng mga bagay na kailangan mo i-deny. Kaya nga bago sumapit yung pag-alala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, ay buksan mo ang iyong puso. Let go of what's holding you back. Make room for the Lord Jesus. Kung gusto mo magbigay ng karangalan sa Diyos, papasanin mo ang iyong krus. Matututo ka magmahal ng kapwa mo ng walang kondisyon. Meron itong pain. Kasi ang mga tao ay unfair. Talaga naman, totoo ito, given na ito. Ang mga tao hindi perfect, kagaya mo. Given na ito. At kagaya ko, hindi rin perfect. At masasaktan tayo. Alam ng Panginoong Yesus na makasalanan tayo at unfair. Pero kahit ganon, binuhat niya yung kanyang krus at nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. So wag mo isipin na bago ka magbuhat ng krus ay kailangan hindi ka na madidisappoint at mapapahiya at marireject ng mga tao. Hindi, given na ito. Yung boss mo, hindi yan fair. Yung teacher mo, hindi yan fair. Yung magulang mo, hindi fair. Maaring may favoritism siya. Yung asawa at kaibigan mo, hindi fair. At kapag sinasaktan nila ang iyong damdamin, pasanin mo ang iyong krus. Paano? Patawarin mo sila. Mahalin mo sila. Sabihin mo sa kanila na wala kayong gagawin sa akin na magpapabawas ng pagmamahal ko sa inyo. Mahal ko kayo dahil mahal din kayo ng Diyos. Masakit ito para sa akin, pero mas masakit ang pinagdaanan din ng Panginoong Yesus sa mga taong kumutya at pumatay sa Kanya. Kaya nga, let go of what's holding you back. Matthew 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sabi sa talata, merong mawawala kahit anong piliin natin dito. Kung mas pipiliin mo ang iyong buhay, iingatan mo ito at hindi mo ibibigay sa Panginoong Yesus, iingatan mo at itatago ang iyong oras, kakayahan, kayamanan para sa iyong sarili, ay sa halip na magkaroon ka ng buhay, mawawala naman ang iyong buhay. Buhay na kasama ang Diyos dito sa lupa at buhay sa langit magpasawalang hanggan. Pero kung magtitiwala ka sa Kanya na ibigay ang iyong buhay para sa Kanya, ay matatagpuan mo ang totoong buhay na makabuluhan at buhay na walang hanggan. Bakit makabuluhan? Kasi kapag ang focus mo ay ang sarili mo, hindi mo magagawa ang design ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring inisip mo na may plano ka para sa sarili mo, pero kung hindi yan ang plano ng Diyos para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Kasi ibang-ibang plano ng Diyos kaysa sa pansarili mong plano. Mas malaki ito at hindi mo ito mai-imagine na magagawa mo sa iyong buhay. Kung hindi ka tutulungan ng Diyos, hindi mo yan magagawa. Kaya nga exciting. Kasi kung matupad mo man ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, exciting kasi hindi ka nag-isa na gawin yan o hindi kasama mo ang Diyos. Kaya kapag natupad mo ang malaking plano na ito ng Diyos, saka mo mararamdaman yung totoong fulfillment at satisfaction sa buhay. Bakit? Kasi yung tinupad mong purpose ay higit sa kung anong kakayanan mo. Mas malaki ito sa iyo. Kaibigan,
Ano ba ang plano ng Panginoong Yesus kaya gusto niya na maging tagasunod ka niya? Nasa Matthew 4:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Wow! Ang sabi ay, sumunod. Ang ibig sabihin, magpapasakop sa Panginoong Yesus. Kikilalanin siya at susundin. Ito ay may kinalaman sa pagbabago ng ating isip. Pangalawa, sabi ng Panginoon, gagawin ko kayong. Ang ibig sabihin, habang sumusunod ka sa Panginoong Yesus, habang kinikilala mo siya, babaguhin ka naman niya. Ito ay pagbabago naman sa puso. Mag-iiba na ang priorities mo. Malalaman mo na kung anong mas mahalaga sa Panginoong Yesus kaysa sa tinatangkilik mo dati. Ang puso mo na nakafocus sa sarili, magfo-focus na sa ibang tao na kailangang iligtas. Then, pangatlo, mangingisda ng mga tao. Ang ibig sabihin ay habang humahayo tayo araw-araw, ay magiging buhay na natin ang pagbabahagi ng kaligtasan sa mga tao at paggawa sa kanila bilang alagad. Ito yung misyon ng Panginoong Yesus para sa mga taong gustong maging disciple niya. Kaya nga, susunod na tatanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang mga bagay na humahadlang para mabigyan natin ng puwang ang Panginoong Yesus sa ating puso at sa ating buhay? Ano yung humahadlang para maging alagad niya tayo na nangingisda ng tao? Kung gusto mo mamatay sa sarili mo, kaibigan, let go of what's holding you back. Si Pedro, sabi niya, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Anong ibig sabihin ng iniwan nila Pedro ang lahat para sa pagsunod sa Panginoong Yesus? Ang ibig sabihin, willing silang iwan ang lahat ng pwedeng makahadlang para maging mangingisda sila ng tao. Pwedeng ito ay pride, ego, greed, control, manipulation, self-importance, the need for praise, attention-seeking, idolatry, status, reputation, self-obsession, vanity, lust, envy, wrath, materialism, codependency, lies, falseness. Kaibigan, hanggat dala-dala mo ang mga ito at ayaw mo bitawan, hindi ka pwedeng maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Si Nabil Qureshi ay lumaki sa isang Muslim family na puno ng pagmamahal, respeto at mahigpit na tradisyon. Mahal na mahal niya ang pamilya niya at talagang close sila sa isa't isa. Galing sila sa isang background na kung saan ang pagiging Muslim ay hindi lang relihiyon, kundi identity, kultura at pagkatao nila. Habang nag-aaral siya, nakilala niya ang isang kaibigan na Kristiyano. Hindi sila nag-away pero nagkaroon sila ng seryosong discussion tungkol sa Panginoong Yesus, sa Bible at sa katotohanan. Simula noon, nagsimulang hanapin ni Nabil ang katotohanan. Hindi siya agad naniwala pero nagsimula siya mag-research, magbasa at magtanong. At sa mga taon ng paghahanap at pagdududa, unti-unting binuksan ng Diyos yung kanyang puso. Doon niya natuklasan na si Jesus ay hindi lang propeta. Siya ay tunay na anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Pero mga kapatid, alam nyo, kung ano mas mabigat sa lahat, alam ni Nabil na kung pipiliin niya ang Panginoong Yesus, mawawala ang relasyon niya sa pamilya niya. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya, kung mamahalin pa siya, o kung may lugar pa siya sa kanilang tahanan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinili pa rin niya ang Panginoong Yesus. Sabi niya, "The cost of my conversion was tremendous. I gave up my family, my friends, my community." Hindi niya ito sinabi ng may yabang, pero sinabi niya ito habang lumuluha. Habang umiiyak sa Diyos, nasaktan siya, nalungkot siya, pero hindi siya nagsisi. Dahil alam niya kung sino ang mas pinili niya. At pagkatapos nun, hindi siya nanahimik lang. Ginamit niya ang natutunan niya para maabot ng iba, lalo na ang mga Muslim. Para makilala rin nila ang Panginoong Yesus. Nagsulat siya ng libro, nagsalita siya sa mga churches, at ginamit ang kanyang testimony para dalhin ang iba sa pananampalataya. At kahit masakit, sinabi niya, Jesus is worth it. Every sacrifice, every tear, every moment of pain, He is worth it. Kaibigan, ito ibig sabihin na let go of what's holding you back. Hindi lang yung mga bisyo o bad habits. Minsan,
Ang pinakamalalim na hadlang ay yung takot natin na mawalan ng approval, ng relasyon, ng identity. Pero ang tanong ay, sino ba talaga ang mas mahalaga sa iyo? Ang sarili mo o si Jesus? Tandaan mo kaibigan, sabi ng Panginoong Jesus, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Hindi ibig sabihin nito na wag mo nang mahalin ang pamilya mo. Ang ibig sabihin nito ay unahin mo ang Panginoong Yesus kahit may masaktan, kahit may mawalan. Dahil ang tunay na buhay ay nasa Kanya. At sa huli, hindi ka talo. Dahil kahit na nawalan si Nabil ng pamilya, nagkaroon siya ng bagong pamilya. Ang pamilya ng Diyos. At ngayon, ginagamit pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. Kahit siya'y pumanaw na para magdala ng liwanag sa iba. Sabi ni Charles Spurgeon, I have now concentrated all my prayers into one. And that one prayer is this, that I may die to self and live wholly to Him. Paano nga ba tayo magiging patay na sa ating sarili upang magkaroon sa puso natin ng space ang Panginoong Yesus? Una, let go of what's holding you back. Number 2, choose what matters most. Kung gusto mo magkaroon ng puwang sa iyong buhay ang Panginoong Yesus at mamatay sa sarili, pipiliin mo ang kung ano mas matimbang sa iyo. Pipiliin mo kung ano mas mahalaga. Sabi nga sa Matthew 25:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Kaibigan, sa passage na ito, iniimbitahan tayo ng Panginoong Yesus na isipin ang dalawang larawan. Yung una, execution. Sabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Hindi ito magandang eksena kasi mukhang masakit. Isa itong larawan ng pagdurusa, pagsuko at kamatayan sa sarili. Pero yung pangalawa, medyo mas madaling tanggapin. Marketplace o pamilihan, parang palengke o grocery. At kung mapapansin mo, ginamit ng Panginoong Yesus ang mga salitang gaya ng mapapakinabang, mawawala, ibibigay, katumbas. Ang mga salita na ito ay karaniwang ginagamit sa negosyo o kalakalan. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus, isipin mo, saan ka ba dapat mag-invest? Ano ba talaga ang tunay na mahalaga sa buhay? Kung sa sanlibutan ka mag-i-invest, ay kamatayan ng kaluluwa mo ang kapalit. Pero kung sa Panginoong Hesus ka mag-i-invest at papatayin mo ang sarili mo, ay ang katumbas nito ay eternal life. Kung ilalagay natin sa formula, ito yung formula. Number 1, gain the world plus popularity plus self-centered living equals eternal death. Ito ba yung gusto mo? O ito yung number 2? Deny self plus take up your cross plus follow Jesus equals eternal life. Kaibigan, saan ka dito? Ang dalangin ko, nasa number 2 ka. Hindi ka maliligtas sa good works, kundi sa pananampalataya mo lang sa Panginoong Yesus. Pero ang katunayan na totoo ang pananampalataya mo sa Panginoon ay magbubunga ito ng pagpatay mo sa sarili at pagbuhat ng iyong krus at pagsunod sa Panginoong Yesus. Mga kaibigan, gusto tayong tulungan ng Panginoong harapin ang hamon ng pagtakwil sa sarili. At para magawa natin yon, kailangan natin talagang timbangin kung ano ba yung tunay na mas mahalaga sa buhay. Hindi lang ang buhay dito sa lupa, kundi ang buhay na walang hanggan. Yun yung magmamatter. Yun yung mas importante. Isipin mo ito. Kapag namimili ka sa supermarket o palengke, kumbaga iniisip mo kung ano ang mas mahalaga sa'yo. Kung may bagay na mas mahalaga sa'yo kaysa sa perang dala mo, anong gagawin mo? I-exchange mo, ipagpapalit mo. Dahil feeling mo, sulit. Pag nakita mo isang bagay and then nakita mo 100 pesos, tapos may 100 pesos ka sa bulsa, sasabihin mo, ipagpapalit ko ang pera ko sa item na yan kasi mas mahalaga siya sa akin. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Pagdating sa buhay mo, lalo na sa kaluluwa mo, anong halaga nito sa'yo? Is it worth it to gain the whole world but lose your soul? 100,000? 500,000? Pero sunog naman ang kaluluwa mo? O 1 million? O 50 million? Magkano mo ibibenta ang kaluluwa mo? 500 million? I-exchange mo ba ito sa 500 million? Kaibigan, walang katumbas na pera ang kaluluwa mo. Kaya huwag mo ito ipagpalit sa Diyos.
Yung iba kahit sa trabaho, pinagpapalit na ang Diyos. Wala ako time, dami trabaho, saka na lang. Kaibigan, para sa'yo, ang liit ng value ng kaluluwa mo. Pahalagahan mo yan. Dahil ang halaga niyan ay walang katumbas. Buhay ng Panginoong Yesus ang pinangtubos niya sa kaluluwa nating lahat. Kaibigan, ano ba talaga ang pinahahalagahan mo ngayon? May mga bagay ba na kailangan mo nang bitawan para makasunod ka ng buo sa Panginoon? Let go of what's holding you back. Because in Christ, you don't lose your life. You gain the life that truly matters. Si Malcolm Forbes ay kilala bilang isang negosyante, milyonaryo, at siya rin ang nagsabi na, "He who dies with the most toys wins." Para sa kanya, yun ang tagumpay. Kaya ganun na lang yung hilig niya sa mga mamahaling bagay. Nagkolekta siya ng motorcycles, bumili siya ng isang Faberge egg na higit 1,000,000 ng halaga. Meron siyang mga castle, hot air balloons, at kung ano pang mamahaling laruan na ngayon hindi na niya magagamit. Noong 1984, nag-tour siya sa Egypt at nakita niya ang libingan ni King Tut. Parang may kakaiba siyang naramdaman pagkatapos. Tahimik lang siya, saglit. Tapos nagtanong siya sa isa sa kanyang mga kasama, "Do you think I'll be remembered after I die?" Grabe, no? Isang sobrang yaman at tanyag na tao. Pero sa puso niya, may tanong pa rin kung may halaga ba talaga ang iniwan niya. Grabe, no? Bakit nga ba ganon? Ang dami sa kasaysayan na magagaling sa paghawak ng pera, talagang yumaman sila, pero mahina pagdating sa paghusga kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaya paalala ng Diyos sa atin, mahalagang mahalaga ang kaluluwa ng tao. Kaya nga sabi niya sa pamamagitan ni Pedro, 1 Peter 1:18-19, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hindi tayo binili ng ginto o pilak, kundi ng dugo ng Panginoong Yesus mismo." Kaya ang tanong, kaibigan, ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang kaluluwa? Anong ipagpapalit niya? Anong i-exchange niya? Alam mo, si Judas, ang sagot niya, 30 pieces of silver. Sa peso natin, 14,784 estimate. Nakakalungkot kasi presyo lang ito ng isang alipin na binibenta. At ganun lang ang halaga na binigay ni Judas sa Panginoong Yesus, at ganun din ang halaga na pinagpalit niya sa kanyang kaluluwa. May pelikula na ang title ay Indecent Proposal. May isang lalaki na nag-alok ng $1 million sa isang babae para makipagtalik sa kanya. Tapos, bilang follow-up, may isang interviewer na lumabas sa kalye at nagtanong sa mga tao tungkol sa ganitong klaseng proposal. Nilapitan niya isang dalaga at tinanong, "Kung aalokin kita ng 56 million pesos, papayag ka ba na sumama sa akin kahit isang gabi?" Sagot ng babae, "Oo naman, 56 million yan eh. Bakit hindi?" Tinanong ulit ng lalaki, kung 42 million na lang?" Nag-isip sandali yung babae, tapos sabi niya, Sige, okay pa rin." Sabi ng lalaki, "Okay, paano naman kung 1,000 na lang?" Alam mo, biglang napikon yung babae. "Grabe ka naman. Anong klaseng babaeng tingin mo sa akin?" Alam mo, sagot ng lalaki, alam naman na natin yan kung anong klase kang babae. Napag-usapan natin yan kanina nung tinanong kita Ang pinag-uusapan lang naman natin yung presyo. Kaibigan, ano yung point? Walang halaga ng pera ang dapat ipalit mo sa iyong kaluluwa. Kahit pa yung 56 million. Kung pinahalagahan ka ng Diyos, ay mas lalo mo pahalagahan ng value mo. Kaya lang nakakalungkot kasi araw-araw, ang dami-dami pa rin tao naglalagay ng presyo sa sarili nila. Yung babae na pumayag makipagrelasyon sa may asawa, kapalit ng monthly allowance o luho. Yung lalaki na tinanggap ang trabaho kahit alam niyang illegal o immoral, kapalit ng malaking kita. Yung estudyante na pumasa sa exam, kapalit ng pandaraya o pagbebenta ng prinsipyo. Yung empleyado na tahimik na lang kahit may mali sa opisina, kapalit ng promotion o job security.
yung Christian content creator na binabago yung message ng Diyos para lang dumami ang views, likes o sponsors. Kaya nga, kung uunawain natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ito, walang presyo ang katumbas ng buhay mo. Wala ni sino man ang may kayang bayaran ito. Walang bagay sa kamay mo, walang checking pwede mong isulat. Walang bagay na pwedeng ibenta, i-exchange o lagyan ng price tag na mas mahalaga pa sa buhay mo. Bakit? Dahil ang buhay na yan ay hindi mo pag-aari. Ikaw ay tagapangalaga lang nito. Kung totoo nating nauunawaan ang halaga ng kaluluwa natin, iingatan natin ito sa lahat ng paraan. At ang pinakamagandang paraan para ito ingatan, ibuhos natin ito sa Panginoong Hesus. Dahil kapag nawala man ang buhay natin sa mundo, sa Kanya natin ito tunay na matatamo, panghabang buhay. At hindi lang natin kailangan maalala kung gaano kahalaga ang buhay natin. Dapat din nating maalala na hindi talaga ito sa atin. Kapatid, isipin mo ito. Kung mawawala rin naman ang buhay na ito sa atin balang araw at hindi naman ito sa atin simulat sa pulpa, bakit hindi na lang natin ito ibalik sa Diyos ngayon pa lang? Mas madali sumuko kapag naiintindihan mong tagapangalaga ka lang ng buhay mo, hindi yan sa'yo. Mas madali magpasakop kapag alam mong ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat pati ng buhay mo. Sabi ni Martin Luther, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing. Ibigan, minsan talaga nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Mabilis kasi tayong madistract sa dami ng bagay sa paligid natin. Trabaho, ari-arian, karera, gadgets, plano. Pero minsan ang Diyos mismo ang naglalagay na ng wake-up call para paalalahanan tayo. Gaya ng naranasan ni Glenn Adsett, isang tatay na naging missionary sa China noong taong 1940s. Kasama niya yung kanyang asawa at 2 anak nang biglang nag-take over ang communist government. Naku, nakulong sila sa sarili nilang bahay habang inaantay nila kung anong gagawin sa kanila. Hanggang isang araw, may dumating na sundalo. Sabi niya, "You can return to America." Siyempre, tuwan-tuwa sila. Nagsigawan, nagyakapan. After years of waiting, makakauwi na rin sila. Pero biglang sinabi ng sundalo, "You can take only 200 pounds with you." Boom! Celebration is over. Biglang seryoso. Paano mo nga naman pagsasama-samahin ang lahat ng naipon mo doon, pinahalagahan mo, pinaghirapan mo na maraming taon, sa 200 pounds o 90 kilos lang yon. Alam mo, agad silang kumuha ng timbangan. Ang mission nila, piliin ang pinakamahalaga. Sabi nung isa, kunin natin yung typewriter. Mahalaga yan sa trabaho. Sabi nung isa, hindi yung antique vase. Napakahalaga yan sa akin. Yung isa naman, yung mga bagay na nagpapaalala sa atin dito, dali natin. Lahat sila may sariling opinion. Pero sa bandang huli, nakabuo rin sila ng eksakto 200 pounds. Pagbalik ng sundalo, tinanong sila, "Ready to go?" Sagot nila, "Yes." Pero may pahabol na tanong ang sundalo, "Did you weigh the children?" Natahimik sila, biglang nanlambot. Kasi doon lang nila na-realize, paano namin nalimutan timbangin ang mga anak namin? Alam mo, biglang naging basura ang typewriter, ang base at ang keepsakes nila. Walang kwenta ang lahat ng yon kumpara sa mga anak nila. At sa oras na yun, na-realize nila kung ano talaga ang mahalaga. At ganito rin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, na alamin natin, pahalagahan natin kung ano ba talaga ang mas importante sa buhay. Mga gamit mo, popularity mo, career mo, image mo, reputasyon mo o pride mo, o mas papahalagahan mo yung mga binigay ng Diyos na hindi mo kayang tumbasan ng buhay mo. Gaya ng asawa mo, kasama mo lumalago sa pananampalataya, anak mo nangangailangan ng gabay, oras at pagmamahal mo, mga magulang mo, mga kaluluwa na nilalapit ng Diyos sa iyo para abutin mo ng ebanghelyo, conversation time mo sa Diyos, discipleship group mo, mga kapatid mo sa pananampalataya na nangangailangan ng pag-encourage, kalusugan mo na dapat mong pangalagaan bilang temple ng Holy Spirit. Kaibigan, pahalagahan mo ang Diyos. Siya ang iyong priority.
Siya ang mas importante. Wala na mas importante pa kaysa sa relasyon mo sa Diyos. Sabi nga ni Oswald Chambers, your priorities must be God first, God second, and God third until your life is continually face-to-face with God. Kaibigan, choose what matters most. Kaibigan, anong bagay ang pinapahalagahan mo ngayon na maaring hindi naman talaga mahalaga sa eternity? May mga bagay ka bang pinangahawakan na dapat mo nang bitawan? Balikan mo si Lord. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ba ang tunay na mahalaga sa buhay ko? At siguraduhin mong siya ang totoong priority mo. So, paano nga ba tayo magiging patay na sa ating sarili upang magkaroon ng space ang Panginoong Yesus sa puso natin? Una, let go of what's holding you back. Number 2, choose what matters most. At pangatlo, live like time is running out. Mamuhay ka ng parang isang araw ka na lang mabubuhay. Mamuhay ka ng may sense of urgency. Matthew 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at ang kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Now, ito ang reason. Kaya gusto ng Panginoong Yesus na itakwil natin ang ating sarili. Piliin natin kung anong mas mahalaga kasi darating ang anak ng tao. Ang ibig sabihin, kahit ano pa ang na-achieve mo dito sa lupa, ay hindi nito mapipigilan ang pagbalik ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin nito, merong judgment. In fact, sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaibigan, buksan mo ang puso mo at tanggalin mo mga bagay na nariyan kaya hindi makapasok ang Panginoong Yesus sa iyo. At kung gagawin mo ito, gawin mo na ito ngayon. Kasi hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Sabi sa John 9:4, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala naman makakapagtrabaho. Alam mo, ang araw na sinasabi dito ng Panginoong Yesus ay ang natitirang oras para magawa niya ang kalooban ng Ama dito sa lupa. Ang gabi ay simbolo ng nalalapit na kamatayan ng Panginoon na kung saan ay hindi na siya makakapag-minister dito sa lupa. At ang lesson dito para din sa atin na mga tagasunod ng Panginoong Yesus na tinutupad din ang kanyang misyon dito sa lupa. Kailangan nating alalahanin na merong limitasyon ang ating buhay dito sa lupa. Hanggat may araw, ang ibig sabihin nun, buhay ka pa, tayo ay kailangan nating magmadali at samantalahin ang natitira nating araw. Bakit? Kasi darating ang gabi at hindi na tayo makakapaghayo ng kaluluwa. Ang ibig sabihin nun, mamamatay tayo. Mga kapatid, may sense of urgency ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. Kaibigan, gusto ko ipaalala sa iyo, wala ni isa man sa atin ang nilikha ng Diyos nang walang dahilan o walang purpose. Wala ni isa sa atin ang naririto lang para mag-take ng space sa mundo. No, bawat isa sa atin may layunin. Isang purpose na galing mismo sa Diyos. Oo, natural lang na may mga pangarap tayo sa buhay. Gumigising tayo araw-araw para tuparin yung mga pangarap na yon. Nagsusumikap tayo sa trabaho, nag-aaral, nag-iipon, nag-i-invest. Lahat para sa goals natin. Pero kapatid, paalala lang po, lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala rin. Walang permanenteng bagay sa mundo. Kahit gaano pa natin paghirapan yan o ipunin yan, lahat ng yan lilipas din. Kaya tanungin natin yung sarili, bakit hindi natin ilaan ang lakas natin sa mga bagay na merong eternal value? Yung hindi nasisira, hindi nabubulok, at hindi nauubos. Yung may saysay, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa kawalang hanggan. Gaya ng sinabi sa talata, habang may araw pa, habang may buhay pa, habang may pagkakataon pa, gawin na natin ang pinapagawa ng Diyos. Dahil darating ang gabi, ang katapusan ng buhay na ito at wala nang second chance para maglingkod. Magbahagi ng gospel, wala nang chance para gumawa ng alagad o tumulong sa kaharian ng Diyos. May mga tao gustong-gustong pag-aralan ng end times pero ang tanong, matapos mo pag-aralan yan, nagkaroon ka ba ng sense of urgency? Mas nagmadali ka ba ngayon na sanayin ng iyong sarili para magbahagi ng kaligtasan? O pang entertainment lang yung pag-aaral ng end times? At ganun pa din sa dati na ayaw mag-share ng gospel kasi baka daw ma-reject. Alam mo ba nang sinabi ito ng Panginoong Yesus,
nasa huling 6 na buwan na siya bago siya ipako sa krus. Alam niya, napatapos na ang oras niya sa mundo. Pero hindi siya nagpahinga, hindi siya nag-relax. Teka, magbakasyon muna ako. Mag-reflect muna ako at manood ng paborito kong pelikula. Hindi, mas lalo pa siya nagmamadali. Sabi niya, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Grabe, sineseryoso niya ang bawat araw. Ganon din dapat tayo, kaibigan. Kung sinasabi mo na follower ka ng Panginoon, dapat meron kang sense of urgency. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Kailan mo sisimulang magtrabaho para sa Diyos? Kailan mo ibibigay yung best mo para sa Kanya? Ang sagot, ngayon na. Now is the time to begin. Bakit? Kasi tomorrow is never guaranteed. Let's use our life while we still have it for something that will last forever. Kapatid, pakinggan mo ang paalala ng salita ng Diyos sa James 4:14. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kaibigan, ano pa talaga ang buhay mo? Ayon sa talata, para lang daw itong usok na sandaling lumilitaw at biglang nawawala. Kaya kapatid, simulan mo magkaroon ng sense of urgency sa pagbabahagi ng ebanghelyo at paggawa ng alagad. Bakit? Kasi maikli lang ang buhay. At gaya ng sinasabi sa Proverbs 27:1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hindi lang maiksi ang buhay, sigurado rin ang kamatayan. Kaya nga, sabi kanina sa talata ay darating ang gabi. Gaano man kahaba ang araw, darating din ang gabi. At kapag dumating ang gabi na yon, ang panahon ng kamatayan, ayon sa talata, wala na makakapagtrabaho. Ang Panginoong Hesus, alam niya kung kailan siya ipapako sa krus. Alam niya kung gaano kaiksi ang oras niya sa mundo. Kaya nagmamadali siya. Pero tayo, hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Hindi natin alam kung meron pa tayo bukas. Kaya ngayon pa lang, alam mo kaibigan, gawin na natin ang pinapagawa ng Diyos. Minsan, tayo ay nagdadalawang isip. Sinasabi natin, next time na lang ako mag-share. Next time na lang ako mag-serve. Next time na lang, next time. Next week na lang ako mag-invite. Sa Pasko na lang ako magsisimula. Pero ang tanong, paano kung wala na tayong next time? Wala tayong guarantee sa bukas. At kung matapos ang buhay natin dito sa mundo, tapos na rin ang chance natin para maglingkod sa Diyos at magbahagi ng kaligtasan. Kaya nga, ito hamon sa atin. Kung gusto mong mamatay sa sarili mo at mabuhay para sa Panginoon, ay wag bukas, wag next week, wag next month. Ngayon na. Today is the day to share the gospel. Wag mo nang hintayin, ready ka. The Holy Spirit will help you. Today is the day you make disciple. Start walking with someone in faith. Hindi mo kailangan maging perfect para mag-disciple. Today is the day you forgive someone. Wag mo nang hintayin pang humingi siya ng tawad sa'yo. Forgive because Jesus forgave you. Today is the day you ask for forgiveness. Humble yourself. Restore that relationship habang may chance pa. Today is the day you spend time with your family. Ang oras ay hindi na ibabalik. Be present and lead them spiritually. I-disciple mo sila. Start your conversation time with God seriously. Huwag mo ipagpaliban ng intimacy mo sa Diyos. Today is the day you say yes to God's calling. Alam na alam mo kung anong pinapagawa ng Diyos. Di ko na kailangan sabihin sa iyo yan. Alam mo yan. Huwag mo na patagalin. Today is the day you serve in ministry. Huwag mag-antay ng perfect time. Today is the day you break off from sin. Kung meron kang tinatago o paulit-ulit na kasalanan, ngayon na yung araw ng pagsisisi. Today is the day you be baptized. Kung matagal ka ng believer pero hindi ka pa nagpapabaptize, ngayon ang araw. Siya pala, magkakaroon ulit tayo ng baptism. Maglalagay ako sa description ng link ng registration form. At kung nais mo magpabaptize, punta lang kayo doon sa description, nandun yung link. Today is the day you let go of what's holding you back. Huwag mo sabihin, mawawala din ito balang araw. No, hindi mangyayari yan. I-surrender mo na yan ngayon sa Diyos. Tandaan mo, parating na ang gabi na kung saan huli na ang lahat.
Huwag ka palinlang sa later. Dahil minsan ang mamaya ay nagiging huli na. Today is the day. Ngayon yung araw. Habang may buhay, may pagkakataon. Habang may oras, gamitin natin sa mga bagay na may eternal value. At tandaan mo, hindi masasayang ang anumang ginagawa mo para sa Diyos. Kaibigan, live like time is running out. Sabi sa Matthew 24:42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kapatid, malinaw ang paalala, maging handa ka palagi. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya nga ito yung totoo. Mali ang tanong na, kailan ba babalik ang Panginoong Yesus? Pag-aralan natin yung end times. Alam mo, okay lang yan. Pero mali ang tanong na, kailan babalik ang Panginoong Yesus? At kapag nag-focus ka dyan, sa eksaktong araw at oras, nawawala yung urgency sa puso natin. Ninanakaw nito yung vigilance, yung pagiging laging handa na gusto ng Diyos sa buhay natin. Isipin mo ito, kapag may deadline ka sa school o sa trabaho, anong tendency natin? Madaling sabihin, matagal pa naman, mamaya ako na gagawin. Nagiging kampante tayo kasi inisip natin, may time pa ako, may oras pa. Alayo pa ng deadline, no? Next month pa yan. Kaya nga kung tatanungin natin, kailan ba babalik ang Panginoong Yesus, parang sinasabi na rin natin na sabihan nyo na lang ako kung malapit na para doon ako magsisimulang seryosohin ng lahat. Pero kapatid, maling mindset. Bakit? Kasi may dapat kang gawin ngayon na. May mabuti kang pwedeng gawin ngayon. May gospel na dapat ibahagi ngayon. May pamilya kang dapat abutin ngayon. Si David Brainerd ay nagsuko ng buhay niya sa Panginoong Yesus. Bata pa siya. Pero ang puso niya, punong-puno ng init para sa Panginoon. Kaya lang, na-expel siya sa kolehiyo. Kasi masyado siyang vocal sa kanyang pananampalataya. Pero hindi doon natapos ang kwento niya. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Hindi siya umatras. Ang ginawa niya, lalo siya nagsuko ng buhay niya sa misyon. Si David ay tinawag ng Diyos para magmisyon sa mga katutubong tribo doon sa Amerika. Yung mga taong hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Pero hindi ito naging madali. Nagkaroon siya ng tuberculosis. Lagi siyang may ubo, minsan may dugo pa. May mga araw na hindi na niya kayang tumayo. Malamig, gutom, mag-isa lang siya, pero hindi siya tumigil. Naglakad siya sa kagubatan kahit sobrang lamig. Walang heater, walang kumot, walang pagkain minsan. Pero kahit nangihina siya, tumayo siya at nangangaral. Para saan? Para sa mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. Grabe, no? Sa panahon ngayon, kung may sipon lang tayo, minsan hindi na tayo ma-attend ng worship o D-group. Pero si David, kahit literal na inuubo ng dugo, hindi niya sinayang ang pagkakataong ipangaral ang Panginoong Yesus. Alam niyo kung ilang taon lang siya nabuhay? 29. Pero yung mga journal na sinulat niya habang nagmi-mission siya, nakaabot sa buong mundo. Nabasa yon ni Jonathan Edwards, isang sikat na preacher. Na-inspire siya, pati ibang mga missionary sa future. Ginamit ng Diyos ang buhay ni David para i-inspire din silang sumunod sa tawag ng Diyos. Mga kapatid, minsan inisip natin, paano ako makakapaglingkod sa Diyos kung may sakit ako, kung may pinagdadaanan ako, kung wala akong pera, kung wala akong suporta. Pero si David Brainerd, pinatunayan na ang totoong paglilingkod hindi base sa convenience, kundi sa pagsunod. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero ang puso niya buong buo para sa Diyos. Kaibigan, huwag kang mapagod at matakot. Sabi sa talata, ay babalik ang Panginoong Yesus at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaibigan, hindi mo may imagine kung gaano kaganda ang reward sa atin. Kaya kahit na magpasan ka ng krus araw-araw, worth it pa rin ito. Kaibigan, marahil matagal ka nang tinatawag ng Diyos, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Pagod ka na ba magtiwala sa sarili mo? Gusto mo bang simulan ng bagong buhay na kasama ang Diyos? Ngayon ang tamang panahon para isuko ang lahat sa Kanya. Na mamatay ka na sa sarili mo para sa Panginoon. Isuko mo ang iyong nakaraan, kasalanan, takot at sariling paraan ng pamumuhay. Manampalataya ka na siya ang nagsuko din ng buhay para bayaran ang lahat ng kasalanan mo sa krus. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mong pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus.
Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na magpasakop sa iyo sa araw-araw. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng ating give page o partner page sa description. Tapos kung gusto mong sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, die to your ego. Die to what you think you deserve. Die to the fear that holds you back. Die to materialism. Die to the addiction of seeking attention and validation. Die to fleshly lusts and addictions. Die to the desire to always be understood and accepted. Die to false expectations. Die to worldly reputation. Die to your vanity, your pride. Die to self and live for Christ. Kaibigan, paano tayo mamamatay sa sarili? Let go of what's holding you back. Kung gusto mong tunay na sumunod kay Jesus, bitawan mo mga bagay na humaadlang sa iyo. Selfish desires, pride, control, kasalanan o kahit simpleng comfort, lahat ng yan, kailangan mo ito isuko. Pangalawa, choose what matters most. Tanong natin ito sa sarili. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Career, image, kayamanan? Sabi ng Panginoon, walang halaga ang mundo kung ang kapalit nito, kaluluwa mo. Kaya piliin mo yung eternal value. Pangatlo, live like time is running out. Wala tayong hawak sa mangyayari bukas. Kaya mamuhay ka ngayon na parang pwedeng bumalik si Jesus kahit anong oras. Magbahagi ka ng gospel, magpatawad ka, kausapin ang Diyos araw-araw at maglingkod. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagsisimba o pagpipray. Ito ay ang pagpapakamatay sa sarili natin, yung pagbibigay ng ating sarili sa Diyos para mamuhay na para sa Panginoong Yesus. Kaya ngayon, tapatin natin yung ating sarili. Anong kailangan mong isuko? Anong kailangan mong piliin? At kailan mo ito sisimulan? Ang sagot, ngayon na. At pag ginagawa mo ito, you make room for the Lord Jesus. God bless.